God is good. All the time. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Gusto ko rin pong ma-share sa inyo na ito pong dambana na ito ng Padre Pio, hindi po natayo ng isang sandaling panahon. Ito po ay may mga pangyayari sa buhay ni Tita Bernie, kaya ito po ay natayo. Gustong-gusto po niyang ma-share ko dahil noong pong 2005, nagpunta po kami sa Europe for 45 days. Pero wag po kayong mag-alala. Last 3 days na lang po ikukwento ko dahil alam ko tanghali na. Gutom na po kayo. Yun lang pong last 3 days ikukwento ko po. Nung pong pumunta kami ng Europe, nakasakay po kami sa aeroplano ni Tita Bernie, tsaka si Eric, yung pamangking ko. Sabi niya sa akin, Mayora, ipagdasal mo ko. Sabi ko, bakit? Kasi bago tayo umalis, may kinausap akong madre na tinanong ko kung bakit ako hindi lumuluha. Kahit ako'y umiiyak, walang luhang lumalabas sa aking mata. Sabi doon ng madre, may sakit ka. Hindi ko na po tinanong kung ano yung sakit ni Bernie na yon dahil, syempre, ayoko na pong ikwan sa kanya kung ano yon, elaborate. Ngayon, nung pong last 3 days namin sa Roma, nagsimba po kami ng 11 o'clock. Ngayon, after the Mass, sabi ko, kumain muna tayo bago tayo mamasyal dahil may susundo sa akin na tiga-Baliwag din na may dalamban, ipapasyal daw tayo. Hindi ko po sinabi sa kanya na pupunta kami sa Giovanni Rotondo dahil pangarap ko pong makarating doon dahil ako po ay isang deboto rin ni Padre Pio. Sa totoo po, kung wala po ito, siguro ako nasa Batangas ngayon o nasa Eastwood para makiisa sa banal na misa. Ngayon, sabi po niya, saan tayo pupunta? Ano ba nga ako gusto mo? Gusto ko, mag-shopping tayo. Dalhin mo, ako sa Louis Vuitton, dalhin mo, ako sa Prada, dalhin mo ako sa Hermes. Sabi ko po sa kanya, sige. Pero hindi po yun. Niloko ko siya dahil kung hindi po kami matutuloy. Pangarap ko po, first time na makarating po ako doon, 2005. So, 18 years na po ang nakakaraan. Ngayon, nung pong sumakay kami sa van, sabi niya, saan tayo pupunta? Sige, punta tayo ng ganon. Dadaan tayo sa mga pamilihan ng mga gusto mo, sa mga branded. Tapos ang ginawa po niya, natulog. From Vatican going to Rotondo, Giovanni Rotondo, it will take 6 hours. Ngayon, ang ginawa po niya, siya ay natutulog. Nagkataon po noon, malakas pa ang ulan. Nung pong, kasi siesta time po, from 1 o'clock to 6, nagbibiyahe kami. Nagising po siya ng 4 o'clock. Ayan na po ang problema. Galit na galit po sa akin si Tita Bernie. Saan ba tayo pupunta? Sabi niya ganun. Bernie, sabi ko, hindi kita dinala sa mga pamilihan. Gusto ko, pumunta muna tayo sa Giovanni Rotondo para makita mo si Padre Pio at makilala mo. Pagkasakay, nung nandun po kami sa sakyan, galit na galit po siya sa akin. No? Galit na galit. Pero ako po, dinala ko, tinibayan ko ang loob dahil kung pagalitan po niya ako, parang isa niya akong anak. Pero okay lang po dahil malaki naman po ang gap ng age namin ni Tita Bernie. Kaya tinanggap ko. Tinanggap ko po yun. Ngayon, nung pong malapit na kami, ilang oras pa ba? Sabi nung driver, mga 2 hours na lang po. Sabing ganon. Galit na naman. Sabi niya, Sonia, bukas ng umaga, huwag mo akong gigisingin. Hindi ako magsisimba. Yan, sinabi po niya, totoo yan, ayan, tanongin niyo.
Dahil lahat po, yung pag-stay po namin sa Europe for 45 days, nung inikot po namin yon, talaga pong lahat ng simbahan, hindi po ako pumapayag na hindi kami magsimba. Yung pong pagsa-shopping, secondary na lang po, pero gusto ko lahat makapagsimba. Nung pong malapit na kami sa Padre Pio, doon sa simbahan, doon sa may hotel, sabi ko, Bernie, malapit na tayo, bababa. Hindi ako bababa. Sabi niya, galit talaga sa akin. Hindi ako bababa. At bukas, huwag mo kong gigisingin, ha? Dahil hindi ako sasama sa inyong magsimba. Sa totoo, Tita Bernie, masamang-masama ang loob ko. Dahil sabi ko, puro sermon ang inabot ko kay Tita Bernie. Nagpunta ako dito to enjoy, na hindi para mapagalitan mo ng mapagalitan. Ngayon, hindi ko po siya ginising para magsimba. Nung pong nagsisimba po ako, nung homily, hindi ko po talaga naiintindihan yung homily nung pare. Ginawa ko po, lumuhod ako, nagkakandaiyak ako dahil sa ginawa nga sa akin ni Tita Bernie. Pero andun pa rin po yung pagpapasensya at pangunawa sa kanya. Ngayon, nung pong nagmimisa, siguro hindi rin po niya natiis na hindi siya magsimba. Noong nagsimba po siya, siguro mga 5 seats apart doon sa pwesto ko, ang ginawa po, merong sumigaw. Sabi niya, Mayora! Mayora! Sabi niya, lumuluha na ako. Sabi niya gano'n. Paglingon ko po, si Tita Bernie umiiyak at meron na pala luha na lumabas sa kanyang mata. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po si Tita Bernie, ganyan, ano. Ngayon, nag-homily ang pare, Italiano, na-distract po. Nandiyan po siya sa rostrum, nag-homily. Nung pong sumigaw si Tita Bernie, talagang malakas po ang kanyang pagsigaw at umiiyak, pinuntahan din po siya nung paring Italiano. Sabi niya, parang nakakuha ko, what happened? Siyempre, hindi naman po ako makapagsalita dahil hindi ko po alam kung ano sasabihin ko. Tapos, nung nag-usap kami, niyakap ko si Bernie, umiiyak ako sa kanya. Dahil, yung tampo ko, sama ko ng loob, parang sa true prayers, na-answered prayer ako na si Bernie, sana mamulat sa ginagawa niya sa akin dahil talagang iba po ang naging pakiramdam ko noong panahon na yon. Ang ginawa po ni Tita Bernie, niyakap niya ako, iyak siya na iyak. Sabi ko, Tita Bernie, huwag ka nang umiyak. Ang importante, yung wish mo na gumaling ka, ibinigay sa iyo ni Lord at dininig ka ni Padre Pio. Tapos sabi ko, sige, intayin mo ako sa labas, tatapusin ko lang yung pagdarasal ko, no? Tapos sabi niya, sige. Nung pong lumabas siya, nagpunta po siya sa mga tindahan ng religious article, binigyan po niya ako ng statue ni Padre Pio. At siya po, iyak na iyak. Yun po, hindi ko po makalimutan yung pagpanip ni Tita Bernie na yung pananiwala niya na si Padre Pio ang humipo sa kanya dahil sa kanyang pagluha, dahil yun po ang iniintay niya. Taos-pusong pasasalamat kay Tita Bernie sa pagbibigay mo sa sambayanan ng dambanang ito. Higit sa ano pa man ay magsisilbing isang legasiya, isang alaala, isang lugar ng tagpuan ng Diyos at ng tao. Nawa ay maraming kahilingang matupad dito, karamdamang gumaling dito, at maraming mananampalataya ang makasumpong ng presensya ng Diyos sa dambanang ito. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Magandang umaga at pagpalain po tayo ng Panginoon. Esteemed guests, beloved devotees of our Father Pio Chapel, a pleasant day. I stand before you with a heart overflowing with gratitude and joy as we gather to celebrate
the first anniversary of our beloved Father Pio. Isang malaking karangalan ang maging instrumento ni Father Pio at ng Panginoon upang mabuo ang mga espesyal na occasion tulad nito. Ngayong araw, magkasama-sama tayo bilang isang komunidad na punong-puno ng pagmamahalan, pananampalataya at walang hanggang pasasalamat at debosyon. In knowing more about Father Pio's life, I've learned that he has endured a lot of physical and spiritual trials. He often experienced intense spiritual battles, pero hindi siya nawala ng pananampalataya. His perseverance in the face of suffering teaches us the value of enduring trials with grace and trust in God. 1 year ago, a dream that seemed to be impossible becomes possible. A prayer was not yet answered has finally come into reality. Truly, with good intentions, God never denies our plans, but He just delayed them with a perfect time. On that account, we see the essence of Father Pio's life, a life marked by faith, miracles, compassion, and unwavering devotion to God and humility. His legacy continued to shine as a beacon of hope and inspiration for all of us. May we draw strength and faith from his example, remembering that through faith and love, we too can make a profound impact on the world around us. Ngayong unang taong anibersaryo ng ating simbahan, let us look into the future with hope and excitement. With God's grace and our collective prayers, there are no limits to our dreams and aspirations. Maraming salamat at naging parte kayo ng isang pinakamahulugan at pinakamasayang paglakbay ng ating komunidad kasama ating Panginoon. May God continue to bless our church and our community or faithful and our faithful people. Let us not forget to express our gratitude to the loving memory of Father Pio, whose legacy continues to inspire us and guide us in all our spiritual journey. May his intercession example always remind us of the power of faith, prayer, and unwavering devotion. Maraming salamat. Keep in mind to always pray, hope, and don't worry. A pleasant day to everyone. Hindi pa ho tapos ang aking speech. Kasi kung anong kinukwento niya si Mayora. Si Mayora Sonia, inaya niya ako sa Italy. Ayok sana sumama dahil 2 beses na ako pumunta doon. Sabi ko, ano naman gagawin natin? Sabi niya, mag-shopping tayo. Pumunta tayo sa Louis Vuitton, kung saan mga mahal na tindahan. Sabi ko, totoo, pupunta tayo doon, sasama tayong 2. Oo, pupunta tayo. Pupunta tayo doon sa mga Louis Vuitton, kung saan. Nakalimutan ko na kung ano yung mga tindahan. Naku, excited ako. Sige, sasama ako sa iyo. Okay. Pagpunta namin doon sa Italy, naku po, ala kami pununtahan, kundi puro simbahan. Diyos ko, ang tagal pang magdasal. Naiiwan ako hindi na ako sumasama, kasi yung mga simbahan, may mga ganyang poon. Nagdadasal na napakatagal. Sabi ko, Sonia, ba't nakatagal mo magsimba? Samantalang napakayaman mo na, ano pa hinihingi mo sa Diyos? Wala ka naman sakit. Napakahirap mo pala ka akong kasama. Hindi pa tayo nagpupunta doon sa binangako mo sa akin na tayo ay magsi-shopping. Puro simbahan. Tapos sabi niya sa akin, hindi, isa na lang. Isang-isa na lang. Sabi ko, saan? Basta isang-isa na lang. Pumunta kami. Naku, napakalayo pala yung Petruccini na yon. Napakalayo. Diyos ko, ilang oras. Nahilo ko. Sumasakit ang ulo ko. Hindi ko maintindihan. Gusto ko sumuka. Kanya nagagalit ako sa kanya. Sabi ko, akala ko baka ako tayo mag-shopping. Lahat na ng simbahan na puntahan natin. Wala naman Naku, Diyos ko kako, Sonia, ano ka ba? Galit na galit ako sa kanya. Sinusumpong na ako. Tapos huminto kami. Ang pagkain naman, puro cheese, Italy.
hindi ako mahihilig sa cheese eh. Sabi ko, nasusuka na ako. Pero napakabait si Sonia. Sa lahat ng mga sumpong-sumpong ko, naiinis ako. Naisip ko, niloko ko. Napakabait siya. Pinaglalaba ko. Pinagluto ako. Huwag ka na mag-alala, sabi sa pagkain. Pagluluto kita. Pinagluto ako adobo. Ako, napakasarap. Nagluto siya ng adobo. Pagkatapos sabi, huwag ka na kang mag-alala. Isa na lang ang pupuntahan natin. Pupunta na ba tayo sa Louis Vuitton? Hindi isang-isa na lang. Secret. Diyos ko, yun pala, sa Giovanni, napakalayo. Di ko alam po ilang oras yun. Naku, sakit sa ulo, lintak. Maganda ka dun. Sino ba ako pupuntahan natin? Basta secret, may pupuntahan tayo dun na pare. So, ang layo. Hindi ko malang kung 4 na oras, 5 oras. Kung sumakit ang ulo ko. Pagdating doon, pagbaba namin, asan ba ako yung magandang simbahan? Naku, pangit. Hindi naman talaga maganda. Yung pala, hindi yun ang simbahan. Yung pala, tirahan ng mga madre. So, bumibili ko ng gamit, kumain na ako, nagugutom ako, hinayaan ko na si Sonia. Pumanik na siya. Pumanik ako. Pagpanik ko, sabi ni Sonia sa akin, halika na kumain tayo. Ayoko daw kakain. Paano busog na ako? Hindi ka ako kakain. Ikaw na lang. Masakit ang ulo ko. Sabi niya kay Eric, bigyan mo tita mo ng gamot, paracetamol. Masakit ang ulo. Ang ginawa ko, pag talikod nila, binuksan ko, nilagay ko sa CR, pinlas. Hindi naman masakit ang ulo ko. Naglolo ko lang. Ay, nako, sus ko, si Sonia. Napakabait. Biruin mo yan, tiniis yung sumpong ko, yung galit ko sa kanya. Kasi desperate ako. Daming simbahan. Nahanap ko na yan. Wala ako nakabili ng isang bag man lang. Wala. Ang dami kong sinabi, uuwian ko. Sus, Maria Joseph si Sonia. Sabi ko, Sonia, uwi na ako. Wag. Kanya, huwag kang uwi. Sige, uwi na tayo. Pagluluto na lang kita. Yun, nagluto ng adobo, ubod na sarap. Okay. Tapos nagkasundo na nga kami. Nung gabi, kakain daw. Hindi ka ako sasama. Ayoko sumama sa inyo. Kumain na tayo, tsaka kami misa. Ayoko. Sabi ko hindi ako sasama. Masakit ulo ko. Nahiga ako. Nahiga ako doon sa katre. Doon ako, hindi ko alam po na naginip. Talagang lumitaw sa akin si Father Pio. Ay, hindi pala, nakalimutan ko. Pagpasok namin doon sa bahay na yon, nakakita ko ng tao, nakatayo, matanda. Hindi ko alam, si Father Pio pa yon. Luman-luma. Pagdaan ko, sabi ko, sino ba naman kakong matandang ito, hindi pa alis dito? Bakit ka ako nakakasagabal dito sa kadaan? Tapos pumanik na ako sa itaas, sabi ko, ano ba naman Sonia ito? Ano ba? Ganon ako ng ganyan. Halika, Neka, kumain na tayo. Ayoko, hindi na ako kakain. Sabi ko, pero sa totoo, kumain na ako. Binigyan ako ng gamot ni Eric. Pinlas ko, hindi naman masakit ang ulo ko Okay, nakatulog ako. Nung ako nakatulog, hindi ko alam kung ako'y nanaginip o totoong lumapit sa akin si Father Pio. Lumapit siya sa akin, ang sabi niya, my child, be good. Mama Mary loves you. I love you too. Tapos sabi ko, sino ba ito? Tapos sabi niya, will you please build a chapel for me in your hometown in the Philippines? Sabi niya, hindi ko alam kung nananaginip ako o totoong lumitaw yung pari na matandang yun. Hindi ko alam. Pagkatapos, gumising ako. Sabi ko, sino ba yun? Mag-build ng chapel. Yun nga kulungan ng aso sa bahay namin Pagka aking magpapagawin, tumatawag pa ako ng tao. Chapel pa pinapatayo sa akin. Paano ko magagawa yun? The next day, sa usap ko, yun ang nasa isip ko. Lumitaw na naman, naginip na naman ako. Sabi niya, I will send someone who will build this chapel for me. Sino naman yun?
O, hindi ko na pinansin. Hindi ko pinansin, magpapadala daw siya ng tao na magtutulong sa akin paggawa itong chapel na ito. Hindi ko na pinansin. Alright. So, sa madaling salita, aalis na kami. Si Sonia nagsisimba. Ayoko sumama. Ang ginawa ko, pumunta ako sa likod. Doon ako nakinig. Kasi ayoko sumama dahil hindi mo na maintindihan ang mise. Either Spanish o kaya Italiano. Bakit ka pa sisimba? Hindi mo na maintindihan. So, nagpunta ako doon. Andun si Sonia andun ako sa kabila. Doon ako, bigla ako naiyak. Nahinto yung misa, bumaba yung pare, tapos binindisyonan ako. Yun. Pagkatapos noon, mula noon, naiiyak na ako. Lumabas na kami. Nung matapos na yon, sabi ko talaga, uuwi na ba tayo? Uuwi na. Uuwi na tayo, huwag ka mag-alala, nakarating na tayo dito. Kanya, patawarin mo ako sa niya sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Napakabait niya, pinaglalaba pa ako. Pinagluto ako. Hindi siya nagagalit sa akin. Pero ako, galit na galit ako sa kanya. Dahil hindi naman kami nagpunta, ni isang store, ala kami pinuntahan. Pinuntahan namin, puro simbahan. Kanya sabi ko sa kanya noon, niluko mo pala ako kung sinabi niyang ganun, di ako sasama talaga. Pagdating ko dito, hindi ba sabi ni Father Pio, magpapadala siya ng isang tao na tutulong sa akin. Alam man akong alam. Siguro after 3 days, niisip ko, ano ba yun? Dumating si Edward Aguilar sa amin. Sabi niya, Mami, ano ba iniisip mo? Kasi ako napag-inip ako si Father Pio Sabi, magpatayo ako chapel. Paano ako magpapatayo ng chapel? Kulungan lang ng aso Hindi ko kaya yung patayo. Chapel pa. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Ako bahala. Patatayo natin yan dahil gusto ni Father Pio. Huwag kang mag-alala. Ako bahala. Sabi ko, ikaw bahala? Ikaw ba yung pinadala ni Father Pio para tulungan ako? Hindi ko alam. Basta gusto ni Father Pio, susundin natin. O sige ka ako, may lupa ako doon sa Santa Barbara. Gamitin mo, sige magpatayo ka. Eto na, ang naging abunga ng papagawa ni Edward. Natakot na. Naku, ewan ko. Sorry Sonia, sorry. Napakabait mo. Si Edward naman, kita naman niyo ang pagmamahal niya kay Father Pio. Nagtataka kami. Wala namang nagbigay ng tulong sa amin. Wala. Basta ito, may dumadating ng mga pera, sa lupa namin pinagbibili, nabibili ng, bebenta ko kunyari, 100,000. Pwede naman ikaw, 150. Sila pa nagpapataas hanggang naipatayo ito. Pero tumutulong lang ako. Ito, lahat na ito, si Edward Aguilar, handog niya kay Father Pio ito. Kanya, ayan, maraming nagtatanong, ba't ka nagpatayo ng Father Pio? Kasi alam nila, hindi naman ako, manang, kamukha ni Sonia. Linggo lang ako magsimba, minsan huli pa. Ngayon, ayoko nang mahiwalay dito. Every Friday, talaga nagsisimba ako. Talaga ako nagsisimba. At marami na nagsasabi sa akin na gumaling sila dito. Isa na ako dun. Inopera ako, hindi ako makalakad. Okay? Naglagay ako ng oil. Tapos nagpunta ako sa, sabi nung doktor ko, lumakad ka, makakalakad ka, mag-practice ka lang, lumakad ka. Sa totoo, tamad ako, pero totoo, nakakalakad ako. Kanya lang, natatakot ako kasi inopera ako. After a week, sabi ng doktor, pwede na ako umuwi. Uuwi ako, punta ako sa CR, nadapa ako. Bumuka yung operasyon ko. Kaya inopera ulit ako. Kanya ngayon, takot na takot, nagkapobia ako. Ayoko lumakad, mas kaya ko na. Ayoko. Okay. Mahaba na yata nagsasabi ko, magsasalita pa si Edward. Ngayon, ang isa ko sasabihin sa inyo, yung sinabi ni Monsignor
Villaroman. Totoo yun. Totoo. Isa ako sa... Totoo. Kasi nung nandun ako, nung una ako nagpunta, buhay pa si Father Pio. Buhay pa siya nung nandun ako. Yung mga kasama ko, mga tiga San Rafael, sabi sa akin, magkumpisal tayo. Saan magkukumpisal? Ang pari Father Pio. Halika magkumpisal tayo. Ayoko dyan sa Father Pio. Hindi ako magkukumpisal, kayo na lang. Hating gabi na. Hindi pa nagsisidating. Sabi ko, ba't kaya nag-iisa ako dito Ba't hindi na dumating ang mga tao na yun? Dumating sila, sabi ko, tagal nyo. Sabi nila, naku, si Father Pio, tapos na kami magkumpisal. Sasabihin niya, that's all, Father. Sasabihin daw na, no. Sasabihin daw ni Father Pio, it's not all. Tapos sasabihin din daw nila, why, Father? Eto pa kasalanan. Totoo yun. Alam ni Father Pio kung anong lahat ang ating kasalanan. Pag tayo nagkumpisal, hindi natin sinabing lahat. Alam ni Father Pio. Ganyan sinabi daw sa kanila. Alam ni Father Pio lahat. Naku, ginabi ng uweka kami. Kasi maigsi lang kumpisal namin. Alam pa na lahat ang nagagawa. Biruin mo yun. Okay. Baka sobra na nakuwento ko sa inyo. Si Edward Aguilar na, nag-build nitong church, ang ating tatawagin. Pasensya na po kayo, masyado nang mahaba yung nagsalita dito. Pero ito lang po ang gusto ko sanang iparating sa inyo na kami po ni Mami Bernie ay taos puso pong nagpapasalamat po unang-una po sa ating Diyos Ama, kay Hesus Kristo, kay Mama Mary, at kay Padre Pio, at sa atin po lahat na bumubuo ng pananampalataya, si Pope Francis, ang atin pong mga cardinal, atin pong mga bishop, atin pong mga pare. Nagpapasalamat po kami at lahat po na naglilingkod dito po sa simbahan. Unang-una po, ito pong Padre Pio ay nakwento na kanina ni Mami kung paano namin po ito pinatayo. And nasaksihan nyo na po ito ng halos 1 taon ngayon. Marami pong salamat ulit sa inyong lahat at magandang tanghali po.